Ayan, hello, magandang hapon, no? Nalalapit na ang araw ng Adbyento at inaanyayahan ko ang bawat Kristiyanong Katoliko na tayo ay makiisa sa ngayong linggo na darating, no, November 27, 2022, no, Sunday. Magi-start na po ang ating Adbyento, no? At ang tatalakayin ko sa inyo ngayon ay ang kasaysayan ng Adbyento. Bakit ba tayo merong Adbyento? Paano ito nagsimula? At ano ba ang kahalagahan ng Adbyento sa ating mga Kristiyanong Katoliko? No? Ito bang Adbyento ay kalooban ng Diyos na magkaroon ng simbahan nito, no? At mahalaga ang Adbyento. Kaya sana, no, sa mga Kristiyanong Katoliko dito, no, tayo ay magsimba, no? Sa darating na linggo, araw na po ng Adbyento, makiisa po tayo sa tradisyon ng ating simbahan. Napakahalaga nito dahil ito ay pagpapakita na papasok na ang araw ng Kapaskuhan. At bukod doon, mahalaga ang Adbyento na tayo ay makiisa, no? Makiisa sa araw ng Adbyentong ito dahil dito na po nagsisimula na magbago, no, ang kalendaryo ng simbahang Katoliko. No, dito na magsisimula na bago na yung mga gospel, no, bago na yung mga yung mga binabasa sa loob ng misa. Yan, papalitan na po yan, bago na po siya sa darating na linggo. At mahalaga ito, no, hindi naman siguro tayo magkakaroon ng ganitong tradisyon kung hindi ito napakahalaga sa ating pananampalataya. So simulan na natin ang ating talakayan patungkol sa kasaysayan at ano ba ang Adbyento ng Iglesia Katolika. Okay. Ang Adbyento po, mga kapanalig, ang Adbyento, ito po ay ang panahon bago po pumasok ang panahon ng Kapaskuhan. Ito po ay nagsisimula sa araw ng linggo at pinakamalapit ito sa buwan ng Nobyembre 30 o November 30. Ang araw ng Adbyento ay araw ng kapistahan ni San Andres na apostol ni Hesukristo, na sumasaklaw sa 4 na linggo dahil ang araw, no? Dahil po ang araw, teka lang, dumilim. Yan. Dahil po ang araw ng Adbyento po ay nagsisimula ng pagbabago sa bawat taon. Dito po nag-i-start na magbabago na po yung kalendaryo, no? Ganon din ang haba ng panahon ng Adbyento. Ang salitang Adbyento ay hango sa salitang Latin na ang kahulugan ay pagdating. Sa loob ng maraming siglo, ang Adbyento ito ay isang panahon ng espiritual ng pagmumuni-muni, pati na rin ng kagalakan at pag-asa. Kahit na ang panahon ng Pasko ay naging mas sekular na, ang mga advertiser ay humihimok na sa mga pagbibigay ng regalo sa araw ng holiday at na bumili ng higit pa. Ang araw po ng Adbyento ay nagdudulot pa rin ng kagalakan at pagtalima sa mga sinaunang kaugalian ng Kristiyano o tradisyon. Ang bawat Kristiyanong pamilya nagkakaroon ng katahimikan para sa pagsisindi ng kandila na tinatawag nating Advent Rite. At ito po ay ginagamit ng bawat pamilyang Kristiyano ang kalendaryo ng Advent para mabilang ang mga araw hanggang sa kapistahan ng Pasko. Ang tradisyon ng Adbyento ay nagsimula noong 4th century. Noong una, ito ay panahon na kung saan inihahanda ng mga hindi Kristiyano na naging Kristiyano bilang pagpapakita sa kanilang sarili sa pamamagitan ng bautismo. Ito po yung pagbabalik loob, no? Yung Adbyento noon, yung paghahanda na ginagawa noon ng Adbyento para ito sa mga Katoliko ay sa mga hindi Katoliko na naging Katoliko, no? Ito ay pinapakita nila, no? Inilalahad nila ito sa pamamagitan ng kanilang pagbabautismo para sila ay maging tuluyang Kristiyano. Pero noong Middle Ages, ang Adbyento ay naging paghahanda para sa ikalawang pagparito ni Jesus. Noong mga unang araw, ang Adbyento ay tumatagal mula November 11 at ito ay kapistahan ni Saint Martin hanggang sa araw ng Kapaskuhan, no? Ang Adbyento, ito po ay itinuturing, no, na panahon bago ang Pasko ng Kwaresma, na kung saan ang bawat Kristiyano ay nakatuon sa kanilang sarili sa pananalangin at sa pag-aayuno.
Ang Orthodox Eastern Church ay nag-oobserba ng katulad sa panahon ng Lenten, mula November 15 hanggang sumapit ang araw ng Kapaskuhan. Imbis na imbyento ang kanilang itawag. Ngunit, tinitignan pa din ng maraming Kristiyano ang Adbyento bilang isang panahon ng paghahanda sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Makalipas po ang 50 taon, after 50 years, naisip naman ito bilang isang oras ng pag-asa o hope sa kapanganakan sa araw ng kapistahan ng Kapaskuhan. Ano ba tong mga rite ng Advent o korona ng Adbyento? Ano ba ito? Ang mga rite ng Adbyento ay nagmula sa mga katutubong tradisyon sa Hilagang Europa, kung saan sa panahon ng taglamig, ang mga tao ay nagsisindi ng kandila sa mga hugis gulong na bugkos ng evergreen. Ang evergreen at ang pabilog na hugis nito, ito ay sumisimbolo sa patuloy na buhay, no? At ang kandila naman, ang liwanag ng kandila, ito ay sumisimbolo ng pagbibigay ginhawa sa pinakamadilim na oras ng taon habang inaabangan ng mga tao ang mas mahabang araw ng tagsibol o yung tinatawag nating summertime. Hindi po nagtagal, pinagtibay ng mga Kristiyano sa silangang Europa ang tradisyon ng Adbyento. Kaya noong 16th century, gumawa na ang mga Kristiyano ng mga rite Advent gaya ng nakikita natin sa kasalukuyang panahon. Ang Advent rite ay tradisyonal na naglalaman ng 4 na kandila. Ito ay may kulay na 3 kulay lila, o which is ito yung kulay purple at isang kulay rosas o yung kulay pink na kandila. Itong kulay lilang kandilang ito, ang sinisimbolo nito ay ang paghahari. At ang kulay na ito ay matagal na pong ginagamit ng Roman Catholic Church tuwing sasapit ang Pasko at Pasko ng Pagkabuhay. Ang 3 lila o purple na kandila sa Advent rite, ito ay sumisimbolo sa pag-asa o hope, kapayapaan o peace, at pag-ibig o love. Ang 3 kulay, ang 3 kandilang kulay lila o yung kulay na purple ay sinisindihan sa unang linggo, sa unang linggo, ikalawa at ika-4 na linggo ng Adbyento. Ang rosas na kandila o yung kulay pink, ito ay sumisimbolo sa kagalakan o joy. At ito ay karaniwang sinisindihan tuwing sasapit ang ika-3 linggo ng Adbyento. Minsan, ang ika-5 kandila ay inilalagay sa loob ng rite Advent. At ang kandilang ito, yung kulay puti, ito ay sinisindihan sa araw ng Kapaskuhan. Ito ay kulay puting kandila na sumisimbolo sa mga anghel at kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ang rite Advent ay hindi formal na pagdiriwang. Hindi lahat ay ginagawa ang rite Advent. Ang ibang Kristiyano, imbis na lilang kandila o yung purple na kandila ang ginagamit, ang ibang Kristiyano ay gumagamit ng kulay asul na kandila. Bakit? Bilang pagpapaalaala sa kulay bughaw na kalangitan sa gabi bago magbukang liwayway. Ang iba namang Kristiyano, sila ay gumagamit ng puting kandila bilang pagpapakita sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pumunta tayo sa usapin at paksa na tinatawag na Advent Calendar. Ano ba tong Advent Calendar na to? Ang Advent Calendar, ito ay isang card o poster na may 24 na maliliit na pinto o kahon. Isa-isa ito na bubuksan bawat araw mula December 1 hanggang December 24. Ang bawat pinto sa Advent Calendar ay may mga larawan na nagtatago. Ang sikat na tradisyon ng Advent Calendar, ito ay nagsimula sa bansang Germany noong 1800s at lalo itong lumaganap sa buong Europa hanggang sa Hilagang Amerika.
Sa katunayan at sa pagpapatibay, ang mga larawan sa loob ng Advent calendar na tinatawag, ito ay nagmula sa Hebrew Bible. Itinuturing itong isang masayang pamamaraan ng pagbibilang ng mga araw bago sumapit ang Kapaskuhan. Sa kasalukuyang panahon, maraming mga Advent calendar ay wala na pong larawan na nilalaman. Pumunta po tayo sa kasaysayan ng Adbyento. Hindi po natin matutukoy at hindi rin matukoy ng mga historian kung kailan ba nagsimula ang pagdiriwang ng Adbyento. Ang simula ng Pasko ng Pagkabuhay sa kasaysayan ng relihiyong Kristyanismo, ito ay may malinaw na nag-uugnay sa pista ng Paskwa. At ang Pasko ay naiugnay sa kapanganakan ni Kristo dahil sa pagbagsak ng paganong tradisyon na tinatawag na December Solstice. Ito ang pinakamadilim na araw ng tao sa mga tagahilaga, ang pagbagsak ng kanilang paganong tradisyon. Ibig pong sabihin, kaya po tayong mga Katoliko, tayo ay nagdadaos ng Kapaskuhan dahil ang araw ng Kapaskuhan o araw ng kapanganakan ni Jesus, ito ang ginamit ng simbahang Katolika para buwagin ang tradisyonal na pagano na umiiral noong mga unang panahon pa. Nagiba at nawasak ang paganong tradisyon dahil sa tradisyon ng Kapaskuhan ng ating simbahan. Ang pagdating ng Kapaskuhan ay nagkaroon ng maraming kahulugan sa mga nasa kadiliman sa ilalim ng mga pagano. Sa loob ng ilang mga siglo ng kasaysayan ng simbahan, kapwa nagkaroon ng espesyal na kahulugan ang Pasko ng Pagkabuhay at Pasko dahil sa paggamit ng mga Kristiyano patungkol sa paggunita sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Sa mga unang siglo ng simbahan, ang Adbyento ay nakilala dahil sa araw ng Kapaskuhan o December 25. Mas lalong nakilala ang Adbyento na siyang ating ipinagdiriwang bilang isang tradisyon dahil po sa araw ng Kapaskuhan, December 25. Noong panahong ganap na ang December 25, ang araw ng Pasko, dahil ito ang naging sentro ng gratitude para sa kalahati ng taon o tinatawag na isang perpektong balanse sa Pasko ng pagkabuhay sa mga unang kalahating taon. Sa ganitong pamamaraan, nakita ang kahalagahan ng Adbyento sa pamamagitan ng mga ginagawa sa araw ng Kwaresma. Ito ay parehong paghahanda para sa mas makabuluhang pagdiriwang. Noong 4th century, ang unang nakasulat bilang pagpapatibay sa Adbyento ay matatagpuan po sa bansang Espanya at Europa. Ang pinakaunang opisyal na pagdedeklara sa kaugalian ng Adbyento ay dumating noong mga panahon ng Konseho ng Saragossa o Saragossa Council taong 380 AD. At ang Council of Saragossa, sila ay nagpulong-pulong upang labanan at sagutin ang isang kilusang Gnostic. Ang Gnostic, ito po ay isang samahan na tinatawag na Priscillianism. Ang maling pananampalataya noon na nasa ilalim ng dualismo na tinatawag na liwanag kumpara sa dilim, katawan kumpara sa kaluluwa. Kaya noon, ang pagdiriwang ng mga Kristiyano sa pagkakatawang tao ni Hesukristo ay sinalungat at sinasalungat ng mga heretiko noong una pang mga panahon. Ang Konseho ng Saragossa ay hindi naman talaga actually nakafocus sa petsa, date o araw ng Adbyento. Pero dahil subalit datapwat at ngunit, dahil sa nais ng mga tao, iminungkahi nila na magsimba araw-araw sa pagitan ng December 17 hanggang 29. Pagsapit ng 5th at 6th century, mas lalong naging matibay ang araw ng Adbyento. At ito ay makikita din mismo sa world religions history. Ano ba ang kahulugan ng Adbyento?
Hindi katulad ng pagdaraos ng modernong Adbyento, kalimitan sa pagdiriwang ng Adbyento sa kasaysayan ay mayroong mas malalim pang kahulugan. Ang Adbyento, ang salitang Latin na Adventus, na sa salitang Grego ay parousia, ito ay isang salitang ginamit para sa parehong pagdating ni Kristo sa katawang tao at sa kanyang ikalawang pagparito o second coming. Sa unang 2 linggo ng Adbyento, ang simbahan ay nagmumuni-muni o nagre-reflect sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga disipulo ay pinarurusahan ang kanilang mga puso, nagkukumpisal sa kasalanan at gumugugol ng oras sa pag-asa sa mabilis na pagdating ng ating Panginoon. Yan po ang kanilang pinagmumuni-muni. Yan po ang ating ipinagmumuni-muni. Ang huling 2 linggo ng Adbyento ay lilipat upang tumuon sa unang parousia o si Kristo ang sabsaban. Ang dalawang kahulugan na aking nabanggit na to sa kasaysayan ng Adbyento, ito ay nagpapakita ng isang katotohanan sa liturgical calendar. Ang Adbyento at Pasko ay hindi kailanman gaganapin bilang isang pagsasadula o muling pagsasadula ng buhay ni Kristo, kundi itinuturo dito ng Adbyento ang kalagayan sa pagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang ikalawang pagparito. Ang Adbyento at Pasko ay ito ay hindi lang patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi ito ay tungkol din sa lahat ng bagay mula nang isilang ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano ba ang diwa at masasabi ko sa inyo pagdating sa pagdaraos ng Adbyento? Ano ba ang kahalagahan nito sa mga Kristiyanong Katoliko kung bakit kinakailangan nating makiisa sa ganitong mga gawain? Ang paghahanda para sa Pasko ay isang mahalagang tema para sa Adbyento. Higit pa dito, ang Adbyento ay nagbibigay sa atin ng malinaw na pananaw sa buhay bilang mga Kristiyano. At ito ay nagdudulot sa atin ng pagbubukas ng maraming posibilidad sa buhay. Ang aral ng buhay na ibinibigay sa atin ng Adbyento ay meron tayong 2 aral na mapupulot dito. Unang-una dito, pinapakita dito sa Adbyento ang unang pagdating ni Kristo sa Bethlehem. At ang ikalawa, pinapakita dito sa hinaharap kung kailan muling paparito ang Panginoong Hesukristo. Sa 2 pangyayaring aking isinambit sa inyo, sa 2 pangyayaring aking inihalimbawa sa inyo, lubusan nating maiintindihan at makikita ang tunay na kahulugan ng ating buhay bilang isang tunay at ganap na Kristiyano. Sa Adbyento, tayong mga Kristiyano, una nating ipinagdiriwang si Kristo na naging tao. Tinitignan natin ang buhay ni Kristo at ang kanyang mga naranasan bilang isang tao ayon sa ating pananampalataya. Si Kristo ay dumating upang ipakita sa atin, mga Kristiyanong Katoliko, kung ano ang dapat at maaari nating maging buhay. Binigyan niya tayo ng tunay at tamang aral kung saan maaari tayong mamuhay ng totoo at wastong buhay bilang isang tunay na Kristiyano. Alam ni Jesus na ang puso ng tao ay hindi kailanman mabubuhay ng mag-isa. Binuo ni Kristo ang kanyang simbahan sa paligid ng isang konsepto ng isang taong pinagsama-sama sa pamamagitan ng pag-ibig. Tatandaan po natin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kung nag-iisa ka, wala kang magagawa. Kailangan ang bawat Kristiyano ay magkaisa at magsama-sama para mahanap natin ng lubusan ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tunay na Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Kung tayo po talaga ay tunay na Kristiyano, tunay na tayo ay tumatalima sa aral ng ating simbahan,
dapat po lamang nating suportahan at sundin kung ano ang mga tradisyon na dapat na ginagawa ng isang lehitimong Katoliko. Ang Adbyento ang magbibigay sa atin ng daan para muli nating maramdaman ang pag-ibig ni Kristo. At ang Adbyento, ito ay ang pinakamahalaga, isa sa mahahalagang tradisyon ng simbahan na kung saan mababasa na natin ang mga bagong gospel. Dito po nagsisimula ang panibagong taon ng ating simbahan sa ating kalendaryo, ang Adbyento. Kaya lahat po ng nilalaman sa simbahan na binabasa, first reading, second reading, maging doon sa ating kaparian, bago na po yun lahat. Mas mainam at mas maganda kung lahat tayong mga Kristiyanong Katoliko ay dadalo sa araw ng Adbyento upang marinig nating lahat kung ano ang unang-unang gospel na papasok ngayong taon. Maraming salamat po. Ako si Sanrio at nawa po na ilatag ko ng maayos at malinaw kung ano po ba ang pinatutungkulan, kasaysayan, dahilan, kahalagahan ng pagdiriwang ng tradisyon ng Adbyento. Tatandaan po natin, hindi porket hindi mababasa sa Biblia, ito ay nangangahulugang hindi totoo. Dahil sa Biblia ay may mababasang tradisyon at hindi lahat ng tradisyon ay naisulat sa Biblia. At ang pagdiriwang natin ng tradisyon ng Adbyento, ito ay umiiral na sa panahon pa ng mga sinaunang Kristiyano. Kaya marapat lamang na ipagpatuloy natin ang tradisyon na siyang ipinakalat ng mga sinauna pang mga apostol para ito ay magpatuloy sa pamamaraan na malululwalhati natin ang Panginoong Hesukristo na siyang magliligtas sa atin sa kanyang muling pagbabalik. Maraming salamat po and God bless you.